Okay, welcome back mga kamista dito sa ating channel and good afternoon sa akin and good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at kung nasaan man po kayong panig ng mundo, good morning man or good evening, mabuhay po kayong lahat and God bless us all mga kamista. So, meron po tayong konting pag-uusapan at ito po ay tungkol nga po dito sa dating Senador Bong Revilla dahil po sa napapabalita na ito nga pong kanyang kampo ay nagre-request na siya ay malipat ng kulungan. At kaya po maraming nangyayaring bulong-bulungan o mga chismis or mga nangangamba ang mga tao na baka mabigyan na naman ng special treatment itong si Bong Revilla. At ano nga ba yung special treatment na iyon? Kasi may bali-balita parang noong siya ay nakakulong sa krame, parang piyesta araw-araw at parang hindi nakakulong. Kaya ito nga pong petition ng kanyang kampo na malipat si Bong Revilla magmula sa kanyang kulungan ngayon ay gusto nilang madala ito sa Camp Crame at doon daw po ito makulong. Okay, simulan na po natin ang diskusyon, simulan na po natin ang konting talakayan dito sa ating episode ngayong araw na ito and without further ado, simulan na po natin. Maraming po salamat muli sa mga bago dito sa ating channel. Please subscribe, like, and share at suportahan niyo po ang ating advocacy na makatulong tayo sa mga abandoned child sa panonood ng aming vlog at tapusin po ninyo hanggang sa huli at yun po ay malaki ng tulong. Okay, simulan na po natin para po mapabilis na. So ito nga pong si Bong Revilla ay dinala na po sa Sandigan Bayan o hindi po sa korte nitong nakaraang linggo para po sa kanyang arraignment. Ngunit ito po ay hindi natuloy dahil po meron daw pong mga petition pa itong kanyang kampo, itong kanyang mga abogado na dapat daw po muna ay ma-resolve bago siya mabasahan or matuloy ang arraignment ng kanyang kaso. So, ang hinihiling po kasi isa po sa mga petition na nakalagay o hinihiling ng kanyang kampo ay mailipat itong si dating Senador Bong Revilla sa Camp Crame. Okay. At bakit nga ba? Ngayon po kasi sa kasalukuyan ay nakakulong itong si dating Senador Bong Revilla dito sa Payatas Quezon City Jail na nasa Payatas po. At doon nga po ay sinasabi na meron daw po ritong kahigpitan itong facility na ito at sabi nga daw po ayon kay John Vic Remulla, ayon daw po sa anak ni Bong Revilla na si Jolo ay kung bibisita po sila ay kinakailangan palitan pa yung kanilang sapatos ng tsinelas para sila makapasok sa kulungan para mabisita. At ayon din po sa mga napaulat, isinama na po yata sa general population itong si Bong Revilla. Although hindi po natin ito nakikita, according to report, siya po ay dinala na rin magmula po doon sa quarantine cell na kung saan ay nanatili siya ng ilang araw, ay inilipat na daw po itong si Bong Revilla sa talagang kulungan din ng mga tao kung saan siya ay may kasamang mga ibang preso. Hindi po yung mga co-accused niya kundi ibang preso po ang kasama niya sa kanyang selda. Ito po ang balita at ito po yung sinasabi ni John Vic Remulla. Itong araw pong pasilidad na ito ay mahigpit. Hindi po ito hindi sila makakakuha rito ng special treatment. So ano itong petition? Bakit nagpipetition itong kampo ni Revilla na mailipat siya sa Camp Crame? Eto na, dito na po tayo magkakaroon ng konting diskusyon or usapan at komento at reaksyon. And kung ano po yung magiging komento at reaksyon nyo, pakilagay naman po sa ating comment section. Okay, eto na. Kung matatandaan po ninyo mga kamista, ito pong si Bong Revilla at saka si Jingoy Estrada ay nakulong na ito. Sila po ay nakulong na way back noong panahon pa ni Pinoy hanggang sa maging presidente na po si Digong at sila ay mapalaya. Ngayon lamang din po ito na ilahad
sa totoo lang. Ngayon lamang din po natin nalaman kung ano ba talaga ang mundo sa kulungan ng Camp Crame nitong si Jingoy Estrada at ni Bong Revilla. Ayon po mismo, nanggaling po ito sa bibig ni ni John Vic Remulla. Siya daw po nung panahon na iyon, kahit daw po i-check ang record, talagang siya po ay dinadalaw niya lagi at madalas niyang puntahan itong si Bong Revilla dahil magkaibigan naman sila. So ibig sabihin, pumapasyal po si John Vic Remulla sa Camp Crame nung nakakulong po dito si Bong Revilla. At ngayon po, ang tawag daw po nila dito sa Camp Crame, sa kulungan sa Camp Crame ay... Oo, La Catedral yun. Oo, iba yung La Catedral. Crame. And I personally, you can check the records, I used to visit him regularly. In Crame. In Crame. Kasi this is in Payatas ba? In Payatas. In regular jail. Oo. Yung Crame, may kwarto siyang ganito kalaki. Oo. Aircon. Nagmamadyong si Jingoy sa kabilang kwarto. Araw-araw naglilitsyon. Iba ang buhay doon, Oo, diba? oo. Ang bisita nila, Anli. Yeah, ngayon, very restrictive na ang lahat. Hindi ko alam. Ang tawag nila doon sa kulungan ni Bong Revilla at saka ni Jingoy Estrada. So medyo dinescribe ni John Vic Remulla na medyo malaki po ang kulungan. At sinabi po niya na sa tuwing daw siya po ay dadalaw doon, si Jingoy Estrada raw po ay nandoon sa kabilang kwarto at nagmamadyong. Oh my God! Mga kamista, nakakagulat ito ha. Kasi ngayon lamang po ito lumabas, itong ganitong issue, itong balitang ito, na nanggaling sa bibig ni John Vic Remulla. Ganun po ang eksena mga kamista. Sa tuwing daw po na itong si John Vic Remulla ay papasyal kay Bong Revilla, nandun daw po sa kabilang kwarto, itong si Jingoy Estrada, ito yung kulungan nila sa Camp Crame ha, at nagmamadyong. So syempre, mga sigurong kasama niya sa naghahalo doon, kasama ni Jingoy, yung mga kanyang mga amigo na naghahalo sa madyong. Hindi natin alam kung sino yung kahalo niya ron, kung sino yung mga kalaban niya ron sa sa madyong. Hindi natin alam kung sino yung nakaupo sa lamesa. So, at sinabi rin po ni John Vic Remulla na ito naman daw pong si Bong Revilla ay halos araw-araw ay merong naglilitsyon. Meron daw pong litsyon halos araw-araw po doon sa kanilang lugar, sa pwesto ni Bong Revilla at ni Jingoy. So, at ang kanya raw pong mga bisita everyday is unlimited, overflowing. Kumbaga, come and go. Kung sino gustong dumalaw, diretso lang, bisita dito, bisita ngayon, kung anong oras, kahit anong oras dumating, kahit anong oras umalis, ay gano'n na lamang po. So, tuloy-tuloy ang dalaw ng mga tao, ng mga kaibigan, kapamilya, habang sila ay meron din pong kainan doon. Siguro, siyempre, kung merong lechon, may buffet. Meron diyang sigurong, tawag dito, yung mga pagkain na naka-ready araw-araw para siyempre sa mga bisita. Pero ito yung, ito yung issue mga kamista. Dito tayo nagre-react ngayon. Kung itong si Jingoy, si Bong Revilla, ang kanyang mga abogado ay nagre-request na mailipat itong si Bong Revilla sa Camp Crame, ito ay sa kadahilan ng meron pala siyang VIP treatment nung sila ay nakakulong dito previously. Ibig sabihin po, sila po kahit nakakulong ay nagbuhay mayaman at mga hari pa rin. Hindi sila nagsilbi sa kanilang pagkakakulong. The only thing na nandoon na masasabi mong nakakulong sila is hindi lang siguro sila lumalabas ng Camp Crame o nung lugar na yon na tinatawag nilang Lakasa. So ibig sabihin po mga kamista, ito yung nagmumulat sa ating mga mata na tama ang sinasabi ng ating mga kababayan. Na tama ang iniisip ng mga tao na hindi pantay-pantay ang pagtrato sa mga bilanggo. Na pag ikaw ay mayaman at pag ikaw ay mahirap, iba ang treatment. So lumalabas ngayon mga kamista, doon sa sinabi ni John Vic Remulla na itong si Jingoy habang nakakulong ng panahon na yun ay nagmamadyong, at ito naman si Bong Revilla ay nagnadoon sa kanyang pwesto at meron namang ini-entertain ng mga tao at meron silang lechon araw-araw at merong buffet. At ang kanilang mga bisita, pamilya, kaibigan ay unlimited. Kung anong oras gustong pumunta at kung anong oras gustong umuwi ay pwede, allowed.
So ibig sabihin, sila ay buhay hari. Sila ay hindi nagsisilbi sa kanilang mga yung kanilang term ng pagkakakulong. Kasi hindi mo maituturing na preso ka eh. Biruin mo mga kamista ha. Ang ating mga preso, ang ating mga bilanggo, ayan nilalagay ko yung picture dyan. Sila ay mga, yung talagang population, yung talagang kulungan, sila ay mga mukha silang itik. Itik in a sense na siksikan sila sa kulungan. Talaga sama-sama sila, dikit-dikit. At mind this mga kamista, ang ating mga preso, karamihan ay wala namang special treatment. Anong kinakain nila? Kung si Bong Revilla may lechon araw-araw o meron silang buffet, itong ating mga itong mga ordinaryong preso na mahihirap, sila ay meron. Mga kamista, kung alam lamang ninyo, doon sa mga napapanood nating mga dokumentaryo sa kulungan sa Pilipinas, karamihan ng kinakain ng ating mga preso sa bawat isa, parang ang budget lamang yata ay 20 pesos. Kung hindi ako nagkakamali, yun po yung parang napanood ko. At ang kanilang kinakain ay kanin, tuyo at gulay lamang. So, santambak na sabaw sa gulay, tapos parang isang pirasong galunggong. Talaga pong hindi po masasabing marangya. Kasi nakakulong nga sila eh. Pero bakit pagka itong mga katulad ni Bong Revilla at ni Jingoy Estrada pala pag nakakulong ay buhay hari? Samantalang bilyon-bilyon o milyon-milyon ang kanilang winaldas sa lipunan. Naturingan pa silang mga politiko. Di po ba dapat mabigat ang parusa sa kanila at dapat nilang maranasan ang hirap ng pagiging preso talaga kung sila po talaga ay ilalagay sa general population. Samantalang yung mahihirap talagang hirap ang dinadana sa kulungan, nagkakasakit, nagkakaroon ng mga pigsa, tabi-tabi, mainit. At according kay John B. Cremulya, may mga aircon ang kanilang kwarto diyan sa kulungan sa Camp Crame. So hindi parang nakakahiya naman po yata. Kasi kaya po siguro kaya po sumuko si Bong Revilla kasi inisip niya, okay lang to, susuko na ako para magkaroon ako ng kahit konting special treatment kasi sumuko naman ako eh. Siguro kasi alam niya na buhay siya ron, hari pa rin. Na pag pumunta siya sa Camp Crame, wala naman talagang rehas. Merong bakod, oo, pero walang rehas. Pero ang kanilang pagkain ay pagkain pa rin mayayaman. Pagkain ng may mga pera pa rin. Ang kanilang pribilehiyo ay pribilehiyo ng mga mayayaman. Pribilehiyo ng mga politikong may mga malalaking koneksyon. Biruin nyo, sa preso, sa ordinaryong presohan, may oras lang ng dalaw at may araw lang ng dalaw. Pero kay Bong Revilla, unlimited ang dalaw, walang oras. Kung anong oras gustong pumunta at kung anong oras gustong umuwi, pwede. Wala ring limitasyon, hindi pinopondohan ng 20 pesos o 25 pesos o sabihin na natin 50 pesos ang kain sa isang araw. Sila ay kumakain ng mamahaling pagkain. May mga buffet sila, meron silang lechon araw-araw. At itong si Jingoy Estrada ay nagmamadyong pa pala. Sino kayang kahalo niya doon? Sino kayang opisyal ang kasama niya naghahalo ng madyong? So ito yung realidad mga kamista. So sinasabi nila wala raw pong special treatment na mangyayari ngayon. Tignan natin mga kamista. Huwag natin tong bibitawan kasi sumusobra na eh. Tayo na yung paulit-ulit na ninanakawan at niloloko. Huwag na tayong pumayag na ang kanilang bilangguan ay palasyo pa rin. Malapalasyo na nga sila sa labas at malapalasyo rin ang dami ng kanilang kayamanan. Kung papayagan natin at hindi natin susubaybayan o babatikusin itong ganitong klase ng sistema, ay mananatili na naman na sila ay nakakaramdam ng special treatment kumpara sa mga ordinaryong Pilipino. Biruin yung mga kamista ha. Sinasabi wala nga raw special treatment, pero actually may lagay ako dyan. Yan, ipopost ko yan. Ito yung vlogger na si Vitali, isang Russian, na siya ay nakulong dahil sa pambabastos niya sa mga Pilipino na nagsimula doon sa ginawa niyang pambabastos sa isang security guard yata dyan sa Makati, sa isang mall area. At siya nga ay nakulong dyan sa Bureau of Immigration. Kamakailan lamang siya ay nakalaya. At
pinauwi na yata sa kanilang bansa. At bigla siyang nagkaroon, ni-reveal niya mga kamista kung anong pribilehiyo ang meron siya at meron pang mga picture siyang pinakita na siya ay buhay hari sa loob ng bilangguan. Siya ay may cellphone, araw-araw siya nakakatawag at kung anong gusto niya, nagagawa niya basta't may pera ka daw. Basta't may pera ka daw, buhay hari ka sa loob ng kulungan. So ito yung sinasabi natin mga kamista. Ito yung reaction natin. Itong si Bong Revilla o yung mga iba pang makakasuhan na katulad nila Jinggoy, nila Villanueva, nila Chis Escudero, kung sakali mang talaga sila makukulong. Silang lahat ay merong ganyan. Meron silang pera, meron silang atik, meron silang salapi, meron silang kayamanan para bilhin ang kanilang pribilehiyo. Yung ba ay papayagan ng ating gobyerno na tayo na nga ang winalanghiya, tayo na nga ang ninakawan, sila pa rin ang may special treatment pagdating sa hustis, pagdating sa paglalabas ng kanilang kaso, na dapat ay nakakulong sila sa general population. Kung ano yung dinadanas ng mga nakakulong ngayon sa mga ordinaryong tao, dapat nilang danasin din yun. Para saan pa ang kulungan na yan kung hindi nila dadanasin yun? Paano sila madadala? Kaya itong si Bong Revilla, gano'n na lang kasimple para sa kanya ang bumalik sa kulungan at umulit ng kalokohan dahil alam niya, madali lang naman hindi naman talaga siya nakulong sa totoong kulungan ng mga preso. Siya nga po ay nakulong sa Lakasa kung tawagin ni John Vic Remulla, ni Secretary Remulla. Lakasa po ang tawag nila sa krame. Doon po meron silang lechon araw-araw. Doon po meron silang buffet. Doon po nakapagmamadyong sila. Doon walang rehas. Doon ay may bisita sila. In and out anytime na gusto nila. Yan po ang kanilang kulungan. Na napakalayo sa talagang kulungan ng mga taong nagkasala sa lipunan. Biruin nyo ha. Yun nga tao na nagtakaw lang ng isang pirasong mangga sa kapitbahay niya na pumitas o nagnakaw ng isang lata ng gatas para ipadede sa kanyang anak dahil nagugutom na. Bilang isang ama, nagawa niyang gumawa nun para lang ipadede sa kanyang anak. Ay nakakulong sa general population doon sa mga kulungan na city jail. Pagkatapos, ang toilet is yung talagang sasalampa ka sa semento. Ang higaan mo ay semento o karton o ang tarima mo ay yung papag na tabla. Dapat ganun din ang maranasan ng mga katulad nitong mga katulad nila Bong Revilla, nila Jinggoy, yung mga nagnanakaw sa gobyerno, yung mga korap na yan. Kaya nga tayo sumisigaw ng mga kurakot, ikulong na yan Pagkatapos yung pala, makukulong lamang sila doon sa kanilang paraiso. Hindi nga natin alam kasi may pera yan. Malay ba natin kung pagkadating ng gabi lumalabas yan at may escort pa at natutulog sa sarili nilang bahay. We'll never know mga kamista, ito ay katang-isip pero may pera nga sila, di ba? Malay ba natin kung totoo man o hindi naman natin alam, wala pa naman nagsasabi ng ganun. Pero we'll never know. Baka meron, di ba? Kasi minabalita na yung ganyan noon. Pero itong mga taong ito na mga powerful dahil mga politiko at may pera na hindi nadadala kasi alam nila yung sistema Kaya nilang bilhin ang kanilang paraiso. Kaya nilang bilhin ang kanilang kaharian kahit sila'y nakakulong. Ang kanila pong kulungan ay walang rehas. Kaya ganun ka-easy sa mga taong katulad ni Bong Revilla, ni Jinggoy Estrada at ng mga politiko nagsasamantala sa ating kaban ng bayan ay dahil po alam nila na kaya nilang bilhin ang kanilang paraiso na tinatawag nilang kulungan. Kulungan pero walang rehas, kulungan pero kumakain ng kung ano ang gusto nila, kulungan na pwede nilang gawain kung anong gusto nilang recreation, kulungan na pwede silang bisitahin anytime they want at anytime na gustong umuwi ng kanilang pamilya o pumunta doon sa kanila. Yan po ay hindi kulungan para sa akin. Kayo mga kamista, sa tingin nyo, kulungan ba ang ganun para sa kanila? Hindi po, di po ba? Your comments and reaction, naghihintay po yan dito sa ating comment section mga kamista. So yan lamang po hanggang sa uulitin. I hope naliwanagan kayo. So kaya po sigurado, ako komento ko lang reaction ko. Kaya siguro talaga gustong bumalik ni Bong Revilla sa Camp Crame dahil meron silang tinatawag na lakasa na nanggaling sa bibig
ni John Vic Rimulya. At gaya ng sinabi ni John Vic Rimulya, si Jingo Estrada nagmamadyong sa kabilang kwarto, si Bong Revilla naman nadudo sa kanyang pwesto, meron silang lechon araw-araw daw, meron silang pagkaing masarap, at ang bisita unlimited, pwedeng pumunta kahit anong oras, pwedeng umuwi kahit anong oras, walang time. Yun po ang lakasan na tinatawag at yun po ang kulungan daw. Kulungan daw yun. Yun po ang kulungan daw na tinatawag ni Bong Revilla. Para sa kanila, yun daw ang kulungan nila. So mga kamista, hanggang sa muli, your reaction and your comment, naghihintay lang po sa comment section. Maraming po salamat. I hope may nalaman po kayo at naintindihan sa ating vlog ngayong araw na ito. Huwag tayong pumayag na makabalik si Bong Revilla sa Camp Crame. Dapat siyang makulong kung saan dapat siya nandoon ngayon. Dapat siya sa city jail, dapat siyang masama sa general population. Dapat niyang danasin ang totoong preso, yung totoong lagayan sa mga taong gumagawa ng kabulastugan sa ating bayan. At dapat doon sila. Yun ang tama, hindi yun hindi yung katulad na lumalabas sa iba na hindi raw makatarungan. Ito ang makatarungan. Dapat nagkasala ka, danasin mo rin katulad ng dinadanas ng iba. Hindi yung kung may pera ka at dati kang politiko ay meron kang special treatment. That is so unfair. Kailangan hindi magkaganon. Kailangan bantayan natin to, huwag tayong pumayag, magsalita tayo kahit sa social media, iparating natin na mali ang ang pagpayag nila na makabalik si Bong Revilla sa Camp Crame. Maraming po salamat mga kamista, at ang inyong opinion ay mahalaga. Manood lamang po lagi ng ating vlog. Thank you so much sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. God bless us all.